Hi plant people, good day and welcome back to our YouTube channel, Marjan's Garden. Ayan guys, so ngayon gusto ko lang kayo bigyan ng update dito sa ating burrito and sa ating mga donkey's tail. So simula nung nilagay ko sila dito sa side na to kasi napanood ko kasi guys, isang seller sa Benguet na yung kanilang mga burrito pala ay nilalagay nila sa area na shaded lang, yung hindi masyadong mainit. So kaya naman ito naisipan ko rin siyang ilagay dito banda sa gilid na to kasi dito hindi sila matutuyuan, and then dito banda naman guys nainitan sila pero hindi sobra-sobra. So kapag uminit naman ng sobrang init, hindi sila masyadong mainitan ng sobra kasi meron tayong mga kahoy-kahoy dito sa gilid. Ayan, kaya ganyan lang yung init na nare-receive nila. So, tama lang pala sa kanila yung ganyan. So, kasi napapansin ko guys, yung ating mga burrito at donkey's tail, gumaganda na sila guys, tapos bigla na lang silang nagiging dry. Ayan, nada-dry lagi yung kanilang mga leaves. Ewan ko, hindi ko alam kung bakit. Kaya, sabi ko, bakit kaya ganon? Kapag nilagay ko naman sila guys sa shaded area lang, humahaba naman yung kanilang mga liig. Kasi, hindi na sila compact guys. O, tingnan nyo. Kung mapapansin nyo, diba, hiwa-hiwalay na yung mga leaves nila. Yan. Compare nung dati na nainitan talaga sila. Dikit-dikit yung mga leaves nila. Kaso guys, ang papayat nila nun. Tapos, mapapayat nga sila. Tapos, ang nangyayari naman, kumpleto yung leaves nila. Pero, kapag tumagal na siya guys, na sobrang init talaga, nagda-dry yung mga leaves nila. Ganyan, nagda-dry. Kaya ang nangyayari, nakakalbo. So, dito banda guys, napansin ko, nagustuhan nila dito sa area nila. Ayan o, ito lang, hindi nito nagugustuhan dito. Tingnan nyo o, nabubulok. Kaya ito, ililipat ko to ng area. Yan, ililipat ko to guys. Hindi nito nagugustuhan. Ito kasi guys, minsan nakukuhanan ko na lang ng mga stem rot, ating variegated Myriaceae. Kaya hindi ko alam kung bakit. Yan, kahit na sa mainit siya, ganun yung nangyayari sa kanya. Tapos ilagay mo sa shaded, ganun pa rin yung nangyayari sa kanya. Kaya hindi ko alam kung saan ko ba siya ilalagay. Kasi kapag nilagay ko naman siya sa sobrang init, baka naman hindi niya kayanin kasi nga variegated siya, diba? So, baka ma-sunburn. And dito naman banda, ayan guys, diba? Lumalago na talaga itong ating mga burrito. So, nagustuhan nila dito banda guys sa area na to. Sa pinaglagyan ko sila sa kanila kasi gumaganda na sila. Ayan, hindi ko to sa inyo palaging na ipiplex itong ating mga burrito tsaka donkey's tail. Pero, ngayon, gusto kong ipakita sa inyo kahit hindi pa sila kagandahan guys. Kasi, ayan nakita ko yung improvement nila nung ko sila dito banda sa area na to. Ayan, so nakatulong yung sabi ng seller. Ayan, kasi gumanda talaga guys. Ito tingnan nyo guys. Ganito guys yung nangyayari sa kanya guys. So, ayan, nakakalbo siya. Same dito nakalbo din siya. And dito. Pero yung dito banda guys, tingnan nyo, hindi yan nainitan. Pero tingnan nyo guys. Diba? Ang haba na. So, pwede na siyang i-propagate. Ayan, pwede na siyang i-cut. Kaso lang ayaw ko munang i-cut kasi baka mamaya magtampo kasi kaka-recover lang ulit nila guys. So, ayan galing dito kasi diba kalbo-kalbo siya. Tapos ngayon, nagkakaroon na ulit siya ng mga new leaves. Ayan tingnan nyo. Diba? Nakaka-recover na siya. Kaso lang guys, mahaba yung mga nila Pero okay pa naman. Ayan. So, dito kasi ganyan lang yung init na natatanggap nila guys. Mahangin pa dito banda Yan. Ito din dito banda guys. Ganyan din diba? Gumaganda na talaga sila. Wala yung sekreto sa ating mga burrito guys para mas mapataba natin sila. Kasi nung nilagay ko talaga sila dito guys, so tumaba sila. Tapos, sa nilipat ko nga sila ng area, naglagay din pala ako sa kanila ng vermicast and chicken manure. Kaya siguro sila guys, tumaba din. Ayan. So, kailangan talaga nila ng nutrients sa kanilang soil. Kailangan nag-a-add tayo talaga ng compost sa ating mga succulents para tumaba sila. Yung sa top lang guys, ganun pala yung ginagawa sa Benguet. Panood ko yan guys sa isang seller. Nangi kasi sa kanya ng tips kung paano ba niya napapataba yung mga succulents. Yan. So, shinare niya naman guys kung ano yung ginagawa niya. And pinakita niya nga kung paano. So, tinry ko lang din. Tapos yun, na-share niya din yung dito sa mga burrito. So, kaya ginawa ko, nilipat ko sila dito banda. So, okay naman guys. Successful naman siya. Tingnan nyo. Ito kasi, simula nung ma-receive natin to, diba napakaganda nito guys. So, ang nangyari sa kanya guys, ay
Yung dulo niya, tingnan nyo, di ba, nakalbo. Kasi dun to sa area kung saan naiinitan nga sila ng sobra. Tapos, panay yung mga leaves niya, nagda-dry. Kahit na dinidilig ko naman siya guys, nagda-dry siya. So, nung nilipat ko sila dito banda guys, ayan, tingnan nyo yung tips niya guys. So, bumabalik na yung mga rosette nila. Yan, tumataba na sila ulit. And nagkaroon ng mga babies kasi nakalbo talaga guys hanggang sa dulo yan eh. Ayan, sa sobrang init. So, okay naman yung stem. Kaso lang yung dulo, nag-dry talaga. Tapos yung mga dito banda oh. Dati kumpleto yan eh. Tapos nakita ko, napansin ko, ayan oh, tingnan nyo guys. Ang daming tumutubo na mga bagong usbong ng babies. O diba? Tapos ito naman, nag-inart ito sa atin. Napakaganda nito before. Tapos nag-inarte. Ayan, ito na lang yung natira guys. Ito yung donkey's tail na malalaki. Ano niya, yung mga leaves niya. Yan, ito yung donkey's tail na maliliit. So, mas maganda yung maliliit eh. Pero ito, maganda din to guys kapag siya, malago siya. Tapos sumahawa din kasi to guys. Parang ganito din siya guys. Yan, ganito din siya. Pero malalaki nga lang yung hibla ng kanyang mga leaves. Tapos, basta malalaki yung niya, malalaking nito version ng donkey's tail. Ayan. So, yan lang guys. Ayan oh, ito din guys. So, tingnan nyo, ang taba-taba niya na oh. Oh, ayan. So, ayaw din dito guys ng sobrang basa. Kasi dito banda, nababasa sila kapag umuulan dito. Yung tulo galing dito guys. So, ayan. Dito banda, pero yung dito hindi. Kaya ginagawa ko niyan, ginaganyan ko oh. Niikot ko. Yan. Pero ito hindi, hinayaan ko lang to ng ganito guys. So, gusto ko nga itong iripat sa mas magandang pot kasi wala pa akong pot. So, hayaan ko muna siya sa ganito para kapag nakahanap ako ng pot, mas malago na siya, diba? So, ayoko siya munang galawin. Baka magtampo. Ayan, ito din guys yung propagation ko. Oh. Ayan, nung sa labas kasi ito guys, so nakalbo siya. Nakalbo siya. Tapos natabaan pa ng, ng saging niya nung pinutol yung saging doon, nung kinuha yung bunga niya, natamaan, tapos siputulan yung mahahaba niya. So, ayan, pinasok ko na lang siya dito, oh. Tapos, ayan na siya guys, oh. Tumutubo na yung mga bagong babies niya. So, hinahayaan ko na lang muna siya. So, ito naman kapag tuyo, gusto nila, dinidilig sila talaga. Kasi ayaw nila nang sobrang natutuyuan sila. Kasi, din to guys, pansin ko, nakukulubot yung mga leaves nila. Kapag sobrang tuyo na sila. Tapos yun, nag-dry din. Ayan. Kaya nababawasan yung mga leaves. So, ayan lang guys, yung ating update dito sa ating boar's tail and donkey's tail. So, napakaganda ng succulents na to. Kaya naman, gustong-gusto ko talaga sila. Ito talaga yung gustong-gusto kong succulents na gusto kong maparami dito sa aking garden. Kasi, gusto ko, kapag marami na sila, gusto kong ilagay sila sa isang pot na mataas, yung clay pot na mataas, tapos diba papatrail natin, napakaganda nun guys, kaya gusto ko tong maparami. So ito nga, gusto ko ng katano, kaso lang nanghihinayang ako nanghihinayang ako guys, kasi diba ang haba niya oh. So hayaan ko na lang muna siguro yan ng ganyan. Siguro kapag lumaki na yung mga dito, tapos ito kailangan na talagang itrim, yan, ititrim ko to, tapos air dry ko muna bago ko siya itanim. Ayan sila. O, diba guys, lumalago na sila. So, bibigyan ko na lang ulit kayo ng update dito guys sa mga succulents ko na to kapag sobrang maganda na sila. Yan, kasi ngayon, nakikita ko talaga yung improvement nila guys nung nilipat ko sila dito sa area na to. Kaya, salamat sa seller na yun guys na nagbigay ng tips. Naging maganda yung burrito dito sa akin, tsaka yung aking donkey's tail, gumaganda na sila ngayon. Ayan, ganyan lang po yung init na nare-receive nila. So ngayon po ay sobrang init at kakauwi ko lang din po. Yan. So, yan, gusto ko lang kayong bigyan ng update dito sa ating boar's tail and donkey's tail kasi hindi ko to sa inyo na piplex itong mga to. Kasi nga na ko dito guys, na-stress ako dito sa boar's tail ko tsaka donkey's tail ko kasi nga nakakalbo nga sila, ayun. Kaya hindi ko to sa inyo napiplex, pero napapakita ko to sa inyo, nadadaanan to kapag nag-vlog ako, pero hindi ko sa inyo ma-flex talaga kasi na-stress talaga ako sa kanila kasi sabi ko bakit ba ganun, pumapangit sila. Ayan, kaya hindi ko na lang sila guys pinapansin. So sana wag silang ginarte na pinansin ko sila ngayon. So ayan lang guys, maraming salamat sa inyong panonood and
See you on my next vlog. Happy gardening everyone. Bye-bye!